Yan po ang may bahay ni Yumaong Secretary Jessie Robredo, kahanga-hangang Filipino woman, very strong, very beautiful inside out, at yung composure na pinapakita niya, Robert ni Angel, napaka-galing ho talaga. Itong kanyang press conference simply shows or answers the question, is it possible for someone to serve the country so well and yet run his home very well and become a great father, great husband? Napakita ni Secretary Robredo na pwedeng ganon katatag yung pamilya, and yet ganon kagaling yung public service. Hindi na sa sacrifice yung public service or yung pamilya. Mahirap talaga gawin yan, di ba? In business service, tinatawag nila yan, time management. Ang hirap talaga. His work is in Metro Manila, but his home life is in Naga. So, pabalik. So really, how do you manage your time since you're a true family man, but also you're true to your work? That's right. Yeah. Imagine he's really consistent, no? Kasi ang mga visions niya napakaganda both for the people and for the people of Naga. And you would imagine yun nga lahat, how does he juggle all those in his hands, no? Like every week uuwi siya ng Naga, and yun nga yung nagkukwentuhan nga tayo kanina na one of my favorite lines also na he would say na yun nga, truly he's a family man, and he never forgets his roots, yun nga, from Naga and the people of Naga, kahit na he's already the DILG chief. What's nice with what's happening today, Robert, Angel, kasi dadalhin yung katawan ni Secretary Robredo from Naga to Manila para bang symbolic na pinahiram lang sa atin, pinahiram lang sa bansa. Ito si Secretary Robredo, pinahiram ng kanyang pamilya sa City of Naga, and then eventually pinahiram po ng mga Bicolanong taga-Naga onto the national scene. I know na nabanggit din ni Ma'am Lenny na medyo reluctant at first si Secretary Robredo dahil nga at nagiging impatient dahil nga on the national level hindi mo ganun kabilis magagawa yung reforms, and yet he kept on just doing what he needed to do, unlike kung yung local government bilang isang alkalde, kung meron kang gustong gawin mas mabilis mo magagawa. So yung pinahiram nila yung kanilang pinaka-prized local leader to the national scene, nagpapasalamat yung buong bansa. Yes, yung nga yung sinasabing there's this term called you walk the talk. So hindi lang puro salita, but yung salita nun may kaukulang gawa. So talagang all these programs na isinusulong nga ni Secretary, talagang he was passionate about it, and he really wanted to bring back public trust in government. Yung nga isa nagawa nga niya sa Naga City, he wanted to impress it upon dito sa national government na at least maisulong niya itong vision niya for the future of the Philippines. Nabanggit ni Ma'am Lenny na nung tinanong siya na ano ba ang nagawa niya for the country or DILG, sabi niya, hindi ko masasagot yan. Masasabi ko lang kung anong nagawa niya for us as a family. And yet nagugulat nga daw po siya na sinasabi po ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao how he impacted their lives at kung paano nga po nakatulong si Secretary Robredo. Considering that he only served the DILG for 2 years, napakagaling. At yung sabi nga na seeds pa lamang itong kanyang tinanim, these are just seeds na dapat sana at kung talagang tayo ay magiging totoo sa ating pag-honor sa kanyang buhay, ay sana tumulong para magbunga itong mga seeds na ito. Yeah, we just hope that yung next phase ito, whoever will take his place in the DILG, at pati na rin sa mga ating mga local government units na ipagpatuloy itong sinasabi mo nga, seeds that hopefully in time will grow as trees with a good foundation. Angel, maybe we could run down the activities after they deliver yung body of the secretary to the airport. So let's take a look at the lineup of activities for today. So kanina nga nakita nga natin na nag-departure honors which was rendered sa Archbishop's Palace by the Philippine National Police. At yan nga sa mga oras na ito ay inilipat na ang labi mula sa Archbishop Palace hanggang sa Pili Airport, kung saan ito ay bibigyan ng departure honors, at ang host nito ang PNP Regional Director, at nandyan din ang proposed route na kung saan mag-iikot ito sa Crown, San Francisco, Peñafrancia, San Felipe, Balatas, Cararayan, Del Rosario, hanggang ito ay makarating sa Pili. At pagkatapos nito ay ang biyahe patungo na sa Metro Manila. Ito simula sa Villamor Air Base. At arrival honors naman will be rendered by the
the Armed Forces of the Philippines. At ito nga ang 6 na honorary pallbearers, sina Secretary Florencio B. Abad, Secretary Manuel Rojas, si Representative June Abaya ng Liberal Party, si Harvey Kie ng Kaya Natin Movement, Alice Murphy ng Urban Poor Groups, at si Joan de la Cruz ng DILG. Angel, Robert, we are joined on the phone by Senator Franklin Drilon. Senator Drilon? Yes, good morning. Magandang umaga po, Senator. This is Mark Castrodas. I'm with Robert and Angel. Secretary at Senator, pakibigay po ng inyong thoughts on the fact na si Secretary Robredo was really a local leader and served only the national level 2 taon pa lang, and yet yung pagpapuri sa kanya ng buong bansa ay napakatindi. Bakit kaya po ganito ang ating nakikita? Dahil alcalde pa lang siya noon ay maraming siyang nagtatanggap ng mga awards, yung Naga City, marami nang napakita na pag-unlad dahilan po sa kanyang liderato. Kaya kahit noon pang mayor pa lang siya, ay nakikilala na siya bilang isang mahusay na nanunungkulan sa pamahalaan. And he carried this record into the national office. So talagang it was his previous record of competence, integrity that he brought to the national scene. Senator, pakilarawan nga po dahil marahil hindi ma-imagine ng ating mga kababayan kung gaano ka-dramatic yung nagawa ni Secretary Robredo sa Naga. From 3rd class to 1st class, how significant was that parang improvement sa isang syudad? Or how big can you really do for your city? Talaga malaking bagay yun dahil alam mo naman, lalo na sa ating sistema, bawat 3 taon haharap ang isang local executive ng isang halalan. Kaya ang tendency, for political convenience, hindi ka makagawa ng reforma na matatamaan ang iba. Ngunit si Jess Robredo, hindi po inisip yun. Ang kanyang prinsipyo, kung mahusay ang aking panunungkulan, pag marami akong matutulungan, pag maayos ko ang aking lungsod ng Naga, madali na magtagumpay sa halalan. Senator, opo. Paano niya hinandle yung the politics of it all? Dahil alam po natin, ang Naga ay isang syudad. Meron po yung gobernador, may congressman, may mga political parties both on the local and national level. Ano yung kwento ng kanyang statesmanship sa pag-handle ng ilang political leaders sa region nila? Alam mo, ang isang katangian ni Jess na mahirap pantayan ay ang kanyang kakayahang kausapit ang kahit sino. At yan ang una. Pangalawa, dahilan po dyan, nakikita siyang ng mga kasama, mga kababayan niya sa Naga City na siya ay isang ordinaryong tao, malapit sa pamilya, ngunit matibay ang kalooban pagdating sa pangailangan para maayos ka ang lungsod ng Naga. Kaya po sinunod siya ng kanyang mga kababayan sa Naga City, sumusunod sa kanyang mga pakiusap, at dahilan po dyan, hindi masyado siyang naapektuhan noong mga pamumulitika ng ibang kasamahan niya sa Naga at sa Camarines Sur. Senator, nung pumayag si Secretary Robredo na manilbihan sa DILG, ito base sa press conference ng kanyang may bahay kahapon, sinabi merong mga araw na na-frustrate siya. Meron ding mga araw na gusto na niyang sumuko. Pero meron ding nababanggit na maganda yung mga seeds na kanyang ipinundar dito sa DILG. Sa inyong pagkakaalam, ano po yung mga significant na nagawa ni Secretary Robredo sa 2 taon lang niyang paninilbihan sa DILG? Unang-una yung transparency. Halimbawa, ako bilang chairman ng Committee on Finance sa Senado, yung budget po ng pulis, halimbawa, ang pera po ay hindi dumadaan sa mga opisyalis sa Camp Crame kung hindi dumidiretso na doon sa mga regional police officers. Kaya mas nalalaman ng mga kapulisan to the last corporal kung
magkano dapat ang pupunta sa kanila. Pangalawa, marami po siya mga innovations, yung mga excellence in local governance, may mga i-encourage the local government units to improve governance. Senator, speaking of local governments, ano po, sa ating batas, ang DILG ay walang control. Supervision lamang tayo sa local governments. Pero paano niya natutulungan or paano niya na-impact yung pamamahala ng local governments in those 2 years? Sa pamagitan po ng inspiring leadership, leadership by example. At, he had this carrot and stick approach. Kung gagawa ng mahusay, ay tutulungan ni Secretary Jess yung mga programang maayos, kung maayos ang panunungkulan. Kung hindi naman at nagkakamali, he would not hesitate to discipline them. So, yan po ang kanyang sistema ng papatakbo ng DILG. Senator, last question from me, ipapasok ko po kay Robert and Angel. Ang atin po nakita din galing sa press conference ni Attorney Leni Robredo kahapon ay is a man who was able to balance yung kanyang public service and yung kanyang family life. He was both an excellent public servant and an excellent family man. Posible po pala yun sa panahong ito, Senador? Tama po yan. At noon pa, nakikita ko na ang kanyang talagang pagbibigay ng importansya at ang kanyang pamilya. Alam niyo po, ilang beses ko rin nabisita si Secretary Robredo sa Naga City nung siya ay alcalde pa. Unang-una, doon po sa kanyang tanggapan, walang tigil po yung mga taong pupunta kahit sino, pumapasok sa kanyang opisina at sinasabi ko anong kanilang problema. Hindi magbibigyan lahat ng solusyon, ngunit the fact na nakausap ka ng alkalde, malaking bagay po. Pangalawa, alam niyo po ako nagpunta sa bahay niya, hindi mo ma-imagine na yun ay bahay ng mayor. Dahil simple lang, it's a row of apartments and he occupied one of the doors of the apartment. Yun nga po, Senador, gusto ko dagdagan yun, Senador, yung nabanggit niyo pong simpleng-simple, napunta kayo sa bahay, this man served as mayor for 18 years. At hindi naman po pulubi yung kanyang pamilya, and yet he lived a simple life. Pwede po pala talaga yun na maging mayor kang very successful, maging DILG secretary, and live a very modest and decent, frugal life. Tama po yan. Ano kaya ang, kung ito na lang, this is just speculation, Senador, kung hindi po siya kinuha ng Panginoon, ano pa kaya ang pwede pang magawa sana ni Secretary Robredo? Marami pang magagawa yun. Marami pang magagawa. Ay, maraming salamat. Senator, si Robert may katanungan po. Senator, just some few questions, sir. Yung may isa kasing programang isinulong si Secretary Jessie Robredo, itong scorecard system, itong para magkaroon ng better transparency and accountability, yung sinasabi niyang good housekeeping. How much support ang nakuha niya dito, or gaano kaliit ba ang nakuha niya? Is there support from the whole, both national and local government units with regards to using this system? Yung scorecard? Yes. Ay, hindi ko alam to what extent. But kapag alam ko, maraming mga LGUs na ginawa itong sistemang ito, dahilan sa this scorecard system, yan po ang basihan para matulungan ang isang LGU sa mga proyektong kailangan nila. So, may insentibo to govern well and score well in the scorecards. Dahil kung mababa ka doon sa scorecard, hindi na kasama doon, hindi mo makukuha yung mga pangangailangan mo para sa iyong mga sa lungsod o sa munisipyo o sa probinsya. That's why it was effective. Senator, on a personal note naman, sir, itong maraming programa at maraming magandang ginawa itong si DILG Secretary Jessie Robredo, even in a span of only 2 years. What kind of impression has it left, not only to you, but sa mga iba na para may tuloy yung vision na kanyang mga isinusulong? What kind of impression has it left? Personally? A sincere, honest, and strong
servant could move a department and activity well. Kaya po si Jess Robredo nagtagumpay sa kanyang layunin, ayusin ang ilang mga gusot dyan sa PNP at saka sa DILG, sa LGU, dahilan po ng taong bayan, kanyang sinseridad at kanyang integridad bilang isang kalihim. Yes, magandang umaga po, Senador. Si Angel Movido po ito. Hello, yes. Opo. Ngayon po na wala na po si Secretary Jesse Robredo at he's indeed a great loss to the nation. This might be too early, pero ano ho ang susunod na nakikita ho natin ngayon sa DILG ngayong wala na ho si Secretary Robredo? Ay, talagang kung sino man ang papalit sa kanya would work hard in order to continue the reforms na ginawa ni Secretary Robredo. Ako'y naniniwala na makakapili naman ang Pangulong Noynoy ng isang taong may kakayahan na ipagpatuloy ang mga naumpisahan ni Secretary Robredo. Senator, dadalo po ba kayo sa wake ng yung mga secretary sa Malacanang ngayong araw na ito? Opo, ngayong araw na ito. Okay, maraming salamat po, Senator Franklin Drilon, sa iyong mga sagot sa aming mga katanungan. Thank you, sir. Yan po ang ating mahal na Senador Franklin Drilon na nagbigay ng kanyang explanation or kanyang some of his thoughts on the life of Secretary Robredo. Nakikita natin ngayon, Robert and Angel, yung ating scene dito sa airport ng Diyan na yung Pili. nagsisimula na nga yung departure honors dyan sa Pili Airport na pagsakay na ng casket ni Secretary Robredo ay tutungo na yan dito sa Metro Manila, sa Villamor Air Base. Napakagandang tingnan, yung kanyang apat na babae sa kanyang buhay. Yes. Yung kanyang may bahay, si Attorney Lenny, yung kanyang 3 anak are standing behind the PNP General awaiting the casket of the Senate of the Secretary. Ito po ay, I'm sure, very solemn scene at nakikita po natin ay nakaharap po sila dito sa loading parang ramp ng eroplano. Ito, Mark, Angel, you can only imagine what any family is going through pag nagkaroon ng loss sa isang family. At ito nga, tapos nagawa pa ito ng mga honors and it's, as I say, parang bittersweet. Yeah. Although he's passed away, but the honors that he is being given by the people. Itong pong seremonyang itong napapanood natin ay parte po ng state funeral na ibinibigay po ng ating bansa sa yumaong secretary. At napapanood po natin din on the left side of our screen ay yung paghahanda sa Villamor Air Base. Ang body na ito ay ililipat coming from Naga Airport on to Villamor Air Base kung saan gagawaran din po ng reception ng honors din sa pagdating niya sa Villamor Air Base. At interesting na yung honorary pallbearers ng casket ni Secretary Robredo ay ito nga, nakikita nga natin na pasakay ng pamilya ni Secretary Robredo at mga ibang opisyalis dyan sa chartered plane kung saan nakalagay ang casket ni Secretary Jesse Robredo. Nakasakay rin dyan yung family at ibang mga officials. At ito, inaantayan natin na itong departure honors na matapos bago itong chartered aircraft ay tumungo na sa Metro Manila dito sa Villamor Air Base kung saan nga magkakaroon ng arrival honors naman doon. Nakita natin, Angel, na umakyat na sa eroplano yung widow ni Secretary Robredo pati yung kanyang mga anak. At ngayon ay sumasaludo yung ating military honor. At yan na, pasakay na ang mga labi ni Secretary Robredo at estimated it will take an hour and a half na biyahe papunta dito sa Maynila kung saan meron ulit magaganap na
departure honors by the Armed Forces of the Philippines. Nakikita natin on the left side, Robert, yung preparations nga yung dyan sa arrival. Yes, yung hearse na kung saan isasakay ang mga labi ni Secretary Jessie na kung saan makakaroon nga ng convoy papunta sa Malacanang. Banggitin natin yung honorary pallbearers, sila Secretary Florencio Abad. He's a colleague of the Secretary sa Gabinete. Nariyan na po yung isa pang colleague na namuno doon sa Rescue and Retrieval Operations, Secretary Manuel Rojas II. Andyan din po yung kanyang colleague sa Liberal Party, Representative June Abaya, at yung kanyang co-founder sa Kaya Natin Movement, si Mr. Harvey Ke. At meron din pong representative from the Urban Poor Groups na si Alice Murphy, at from the staff po ng DILG, si Joan De La Cruz. Ito, representative of the people he has worked with. At nakikita natin na from the side of Manila, ito nga yung mga taong tumulong sa kanyang gampanan, yung kanyang trabaho bilang isang secretary ng DILG. At hindi lamang secretary, isa ding advocate for the urban poor, isang advocate dito sa Kaya Natin Movement na naniniwala na kaya talagang lumago at umangat ng ating bansa. Yes, para isulong itong vision niya para sa ating bansa. At yung inaabangan na lang natin ng pagtapos nitong departure honors dyan sa Pili Airport. Nakita natin kanina ay sumakay na ang pamilya ni Secretary Jessie dyan sa chartered airplane na yan na kung saan ito nakikita natin, sinara na yung likuran na bahagi ng chartered aircraft at ay ilang sandali na lang ay makikita natin ay lilipad na yan patungong Villamor Air Base dito sa Metro Manila kung saan nga ay nakaabang na ng arrival honors at patuloy nga ang preparations. Actually, prepared na talaga dyan na salubungin ng mga labi ni Secretary Jessie dyan sa Villamor Air Base. Nakita natin yung mga military units dyan na talagang information na. Yeah, yung formation. Banggitin natin, Angel, siguro yung mga kaganapan after the body arrives at the Villamor Air Base at kung saan dadalhin ito. No, once again, it's another day in history, no? Sigurado lamang, hindi lamang sa mga people of Naga, but of course for the whole nation, no? At syempre, kasunod niya na pagdating ng mga labi dito sa Maynila, madilipat na ito sa Malacanang Palace kung saan may departure honors pa rin by the Armed Forces of the Philippines at syempre ang mga escorts ng Presidential Security Group ay nandyan din. At ang arrival honors mismo sa Malacanang Palace at kung saan doon magaganap sa may Kalayaan Hall ang doon mailalagay ang casket ni Secretary Jessie Robredo. Maalala natin na yun nga sa Malacanang ang Kalayaan Hall, dati rin itong Maharlika Hall na kung saan nung panahon din ni President Corazon Aquino ito ay renamed to Kalayaan, and people are saying na karapat-dapat lang din na doon mailagay. I think it's the first time, right, no, Mark and Robert, na doon magkaroon ng funeral sa Kalayaan Hall, and it's just right also for Secretary Jessie Robredo dahil yun nga advocate din siya ng itong good governance, which is a sign also of democracy, which that's right. Ito maalala natin, Robert, yung Angel, itong Kalayaan Hall was the first hall of Malacanang Palace na pinasok ng ating mga kababayan during the EDSA Revolution. After umalis po yung pamilya ni former President Marcos, itong Kalayaan Hall ay doon sila pumasok. That's why it was called, from Maharlika, it became Kalayaan Hall. Doon tayo nagkaroon ng kalayaan. That's right. Ito nga ay pinapaandar na po yung eroplano sa Pili Airport sa Camarines. At ito lang, no, Mark, Angel, para sa ating mga kababayan na nanonood na gustong masilayan ang convoy ni Secretary Jessie Robredo pag lapag dito sa Metro Manila, may ruta yan na papuntang Malacanang. Ang ruta niyan mula sa Villamor Air Base ay tutungo ng Naiya Road, Rojas Boulevard, Padre Burgos Street, Finance Road, Ayala Boulevard, Ayala Bridge, Solano Street, hanggang makarating dyan sa Malacanang Palace. So if we want to pay our respects, kung wala po tayong panahon na dumalo sa Malacanang, we can just wait along Rojas Boulevard. Siguro, you should be there. You should start driving
dahil within an hour and a half ay posibleng lalapag na dito yes, sa lalapag na Binamayan. at dadaanan ng Rojas Boulevard itong convoy, itong hearse na may dalangan itong casket ni Secretary. Okay. Ang marahil katanungan na ating mga kababayan, we're getting snippets of who he is, lalo na galing doon sa press conference ng kanyang widow. Pero kilalanin po talaga natin itong si Secretary Robredo, itong taong ating pinagpupugayan sa araw na ito. Bago mangyari ang aksidente noong August 18, dumating si DILG Secretary Robredo sa Cebu upang dumalo sa groundbreaking ceremony ng PNP Regional Training Center. Alas 2:30 ng hapon, matapos ang pagdiriwang, tumungo ang kalihim sa Mactan Cebu International Airport. Doon nakabukang kalihim sa Cebu Pacific Flight 5J572, biyaheng alas 3:50 ng hapon patungong Maynila. Kasama si Senior Inspector June Abrasado, dumiretso ang opisyal sa airport aviator upang sumakay sa private plane. Sabado ng hapon, sumakay si Secretary Robredo sa twin-engine Piper Seneca kasama sina Captain Joseph Bahinting, may-ari at CEO ng Aviator Air, Nepalese National at co-pilot at ang 8th Police Chief Inspector June Paulo Abrasado pabalik ng Maynila. Sinasabing nais habulin ng kalihim ang awarding ceremony ng kanyang bunsong anak na si Jillian Teriz sa palarong panlalawigan sa Naga. Habang bumibiyahe ang kalihim, alas 3:30 ng hapon, Sabado, nakatanggap ng text message si Colonel Richie Posadas mula kay Inspector Abrasado kung saan sinasabi nito na may problema ang propeller ng eroplano at nagbili nito na ipabook agad ang kalihim sa Cebu Pacific biyaheng alas 5:05 ng hapon pabalik ng Maynila. Matapos ang ilang minuto, alas 4:20 ng hapon, muling ipinaalam ni Abrasado sa PCAS-7 at DILG personnel na mag-emergency landing ang sinasakyan nilang eroplano. Nagawa pa umanong tumawag ni Secretary Robredo sa kanyang asawa ilang oras bago mag-crash ang sinasakyang eroplano, ngunit matapos ang ilang oras ay hindi na ito makontakt. Matapos mangyari ang insidente, maswerteng nakaligtas ang aide ni Secretary Robredo na si Inspector June Abrasado. Alas 6:30 ng umaga, Linggo, tumulak si Pangulong Aquino sa Masbate upang pangunahan ang search and rescue operation sa grupo ni Secretary Robredo. Binisita rin ng Pangulong Noy sa ospital si Abrasado upang tingnan ang kalagayan nito. Patuloy ang search and rescue operations kasama ang ilang ahensya ng gobyerno. Humingi na rin ng tulong ang pamahalaan sa mga technical divers mula sa ibang bansa. Nagsagawa rin ng prayer vigil ang ilang mga kaanak at kakilala ng kalihim sa Maynila. Mula Masbate, tumungo ang Pangulong Aquino sa Naga upang formal na bisitahin ang pamilya Robredo. Linggo ng gabi, itinigil ang operasyon dahil sa lakas ng sea current sa Masbate Strait. Agosto 20, Lunes, dumating sa bansa ang pwersa ng US upang tumulong sa search and rescue operations habang ang Pangulo ay nasa Naga City sa tahanan ng pamilya Robredo. Gamit ang sonar at ROV, natagpuan ang ilang parte ng eroplanong sinasakyan ng kalihim. Matapos ang halos 4 na araw na paghahanap, Martes, natagpuan ng Philippine Coast Guard at bangkay ni Robredo sa fuselage ng eroplanong sinasakyan ng kalihim kasama ang mga pilotong sina Captain Joseph Bahinting at ang Nepalese co-pilot. Ngayong wala na si Secretary Robredo, ang ehemplo na kanyang ipinakita sa larangan ng paglilingkod ay mananatili sana sa kasalukuyang pangnamumuno. Gaya ng tinura ng bayaning senador Ninoy Aquino, hindi dapat na iisang tao lamang ang manindigan para sa bayan, kundi ang lahat ng tunay na may pagmamahal at paglilingkod sa bansang Pilipinas. Paalam, Secretary Robredo, naway manatili kang nakahimlay sa kapayapaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio. Yan po yung timeline ng naganap galing po sa Cebu si Secretary Robredo until that fateful day nga na naganap yung aksidente. At nakita natin yung suporta Robert Angel ng Pangulo. Talagang naroon yung Pangulo sa bahay
ng mga Robredo sa Naga, pati na rin yung ilang miyembro ng gabinete. Si Secretary Mar Rojas was on top of the situation. Yung Philippine Coast Guard ay naroon. Volunteer divers joined in. I understand mga 80 hanggang 100 volunteer divers at napakagaling nung technical diving team na nakahanap nung katawan ni Secretary Robredo. But what's interesting is yung mga sonar equipment daw nabanggit ng ating mga leaders, yung mga Filipino equipment talaga ang nakahanap ng exact location nung fuselage kung nasaan yung katawan ni Secretary Robredo. Yung rescue, yung search and rescue, yung time na search and rescue pa, napakahirap yung kasi malalim daw kasi yung area na yun. No? So, pati yung mga kwento, even the technical divers had difficulty. Yes. So, talaga nakikita mo yung tulungan. Nakita natin uli ang pagkakaisa ng ating mga government agencies, pati mga volunteers na tumulong dito para sa search and rescue and until the retrieval operation of the airplane. So talagang hangagan. Oo. So, patuloy po namin itong mamanmanan itong mga events sa araw na ito until makarating yung katawan ni Secretary Robredo sa Malacanang, pati na po yung mga seremonyang magaganap doon sa palasyo ng Malacanang. Umantabay po tayo sa mga kaganapan pa sa araw na ito. We will be here bringing this to you live. So, stay with us.